The Mysterious Intern. Kabanata 88. Royal Court Club. Isa na namang sikat na night market sa lungsod ng Yanjing. Katulad ng Crown Nightclub, isa itong lugar kung saan nagpupunta ang mga elite ng lipunan para magpakasawa, at isa rin itong negosyo na pag-aari ng Blue Dragon Club. Nakatayo sa harap ng Crown Club, may bahid ng galit sa mga mata ni Brian Ye habang tinitingnan ang malalaking letra ng Golden Crown Club. Ang lalim naman magtago ni Mr. Ralph Lin. May mapapala kaya ako ngayon. Kitang-kita ang pag-asa sa mga mata ni Brian Ye. Kahit na nasira na ang kuta ng Blue Dragon Club sa Crown Nightclub kagabi, malaking panalo na iyon para sa mga pulis, pero para kay Brian Ye, hindi pa rin sapat iyon. Ang tunay niyang target ay hindi lang basta sirain ang isang kuta, kundi si Mr. Ralph Lin at Christian Gao. Akala ni Brian Ye, bilang may-ari ng Marcus Shen Crown Nightclub at tagapagsalita ng Blue Dragon Club, siguradong alam ni Marcus Shen kung nasaan si Mr. Ralph Lin. Kung hindi man niya alam mismo kung nasaan si Mr. Ralph Lin, dapat alam niya kung nasaan ang mga tauhan ni Mr. Ralph Lin na sina Murphy Chen at Morgan Chen. Pero hindi niya inaasahan na ganun hindi at kaingat magtago si Mr. Ralph Lin at ang kanyang mga core member. Kahit si Marcus Chen at ang iba pang core member ay hindi alam kung saan sila nagtatago, at hindi sila basta-basta makakontak sa kanila. Pero, akala ba nila basta na lang sila magtatago sa isang sulok? Kahit gaano pa sila kalalim magtago, siguradong ilalabas ko sila. Kung ayaw nilang lumabas, pipilitin ko sila. Hindi ako naniniwalang magtatago silang parang pagunghabang buhay. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Humakbang siya at naglakad papunta sa Royal Court Club. Simula ngayon, lilinisin niya isa-isa ang mga operasyon ng Blue Dragon Club sa gabi, hanggang sa kusang lumabas ang mga leader at core personnel ng Blue Dragon Club. Kung ang pagsasara ng Crown Nightclub ay hindi masyadong napansin, pagkatapos ng Crown Nightclub, isinara rin ang Royal Court Club at ang Royal Mansion. Nang kumalat ang balita, nagulat ang mga madalas pumunta sa mga lugar na iyon sa Yanjing. Hindi lang mga ordinaryong customer ang nagulat. Pati ang mga nasa mataas na posisyon sa lipunan ay nagbigay pansin. Crown, Royal Court, Royal, ang tatlong nightclub na ito ang simbolo ng Blue Dragon Club. Ngayon, isa-isa silang bumagsak. Talagang may kakaiba. May bagong operasyon na naman kaya laban sa pornografia. May kautusan kaya mula sa nakatataas. Kumalat ang iba't ibang espekulasyon sa Yanjing. May nagsasabing may ibang grupo ang sumire sa tatlong night market na ito, pero hindi ito pinaniwalaan ng marami. Paano naman kaya matatalo ng isang tao lang ang tatlong club na pag-aari ng Blue Dragon Club? Nagbibiro ba sila? Papel de liha ba ang mga miyembro ng Blue Dragon Association? Mas pinaniwalaan ng mga tao na ang pagsasara ng mga club ay senyales na mas mahigpit ang mga autoridad sa mga negosyo ng paglilibang sa lungsod. Dahil dito, kumalat ang mga alingawngaw, at nagbawas ng operasyon ang mga negosyo. Walang nangahas na maging masyadong magarbo. At ang mga underground organization na nagsimulang kumilos matapos ang pagsalakay sa Crown Nightclub ay umurong din, at nagpasya na maghintay at magmasid muna. Master Lin, anong gagawin natin ngayon? Sa isang tagong bar sa Yanjing City, balisa si Morgan Chen habang nakatingin kay Mr. Ralph Lin. Sunod-sunod na natalo ang tatlong importanteng lugar. Malaking dagok ito sa Asher Dragon Club. Anong magagawa ko? Kalimutan muna natin yan. Sobrang dilim ng mukha ni Mr. Ralph Lin, halos tumutulo na ang tinta. Nang malaman niya ang tungkol sa Royal Mansion at Royal Clubhouse, halos sumabog ang puso ni Mr. Ralph Lin. Ang tatlong club na ito ang pinakamahalaga at pinakamalaki ang kita. Nang mabalitaan niya ang nangyari, gusto niyang sugurin si Brian Ye. Pero pinigilan siya ng kanyang isip. May baril man siya, may mga alas, at may backer, ayaw pa rin niyang harapin si Brian Ye ng harapan maliban na lang kung kinakailangan. Gusto lang niyang magyabang. Pagbigyan natin. Hindi naman niya masisira lahat ng negosyo ko. Basta't nandito pa ako, babalik din ang lahat ng yan. Nagngit-ngit si Mr. Ralph Lin. Hindi sa ayaw ni Mr. Ralph Lin na hanapin si Christian Gao, pero hindi na makontak si Christian Gao. At alam din niyang kahit hanapin niya si Christian Gao, wala rin itong maitutulong. Ang Royal Court Clubhouse, Royal Mansion, at Crown Nightclub ay nahuli sa akto. Natuto na siya sa nangyari sa Crown Nightclub, kaya agad niyang inilipat ang mga tao na namamahala sa Royal Mansion at Royal Court Club. Hindi siya nahuli tulad ni Marcus Shen sa Royal Nightclub. Pero masyadong malaki ang negosyo, at hindi basta-basta mailipat ang mga ebidensya. Sapat na para ipasara ng mga pulis ang mga club. Mr. Gao,
Parang sayo ang Royal Mansion at Royal Court Clubhouse, ah. Ang tindi mo rin, no? Hindi ka ba nakokonsensya? Sa isang mamahaling club sa Yanjing City, may isang lalaki na may mapanuyan ng ngiti habang tinitingnan ng dyaryo at si Christian Gao. Para sa ordinaryong tao, lihim ang relasyon ni Christian Gao sa Qinglonghui, pero hindi ito lingid sa kaalaman ng mga nasa mataas na posisyon. Nababagot lang ako at nagbibiro. Kung madamay ako, madamay ako. Wala yon. Casual na sagot ni Christian Gao. Paano naman kaya hindi mahalaga? Pinaghirapan niyang itayo ang Blue Dragon Club. Milyon-milyon ang kinikita niya sa 3 nightclub na ito taon-taon. Paano siya magiging walang pakialam kung may samaire sa mga ito? Lalo na't ang samaire pa ay ang lalaking nagngangalang Brian Ye. Kinuyam ni Christian Gao ang kanyang kamao. Ay, balak ko pa naman sanang tulungan kang magpakiusap sa pangalawang tiyuhin ko. Pero kung wala lang pala sayo, hindi na ako makikialam. Alam mo namang takot ako sa pangalawang tiyuhin ko. Ngumisi ang mapanuya na lalaki kay Christian Gao. Maraming salamat sa alok mo, Kurt Niesong. Kung kailangan ko ng tulong, hindi ako magdadalawang isip na humingi sayo. Kinuyam ni Christian Gao ang kanyang kamao, at bahagyang kumaibot ang kanyang bibig. Pero agad niyang binawi ang kanyang ekspresyon. Alam niyang hindi talaga tutulungan ni Kurt Niesong na magpakiusap sa kanyang tiyuhin na nagtatrabaho sa Ministry of Public Security. Kung hindi siya traidorin ni Kurt Niesong, malaking bagay na yon. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Naisip ng mga lalaking ito sa Blue Dragon Club na kung pansamantala nilang ililipat ang mga tao, hindi sila mahahanap ni Brian Ye kung hindi sila tutuloy sa Royal Court Clubhouse o sa Royal Mansion. Masyadong walang muwang sina Mr. Ralph Lin at ang iba pa. Sa isang tila ordinaryong residential complex sa southern suburbs ng Yanjing, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo at sinulyapan ang lumang istilong mababang gusali sa hindi kalayuan sa harapan, na may pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Sa proseso ng pagwawali sa Royal Court Clubhouse at sa Royal Mansion, natuklasan niyang wala ang mga boss ng Royal Mansion at ng Royal Club. Alam ni Brian Ye na si Mr. Ralph Lin ay dapat naging alerto ng maaga dahil sa Crown Nightclub. Inilipat ang tagapagsalita. Ang layunin ng paglipat na ito ay walang alinlangan na mag-alala na kapag pumunta siya upang walisin ang 2 lugar na ito, hindi niya malalaman ang tungkol sa mga ito sa lugar, at hindi magbubunyag ng higit pang pangunahing balita tungkol sa 2 lugar na iyon at ang Azure Dragon Club. Ang abacus ni Mr. Ralph Lin ay walang alinlangan na napakahusay. Kung may sapat na oras para magayos, talagang walang kinalaman si Brian Ye sa kanila. Huwag mong sabihin na hanapin ang mga taong ito, kahit na gusto mong suriin ang 2 nightclub, maaaring hindi mo ito magawa, dahil hanggat mayroon kang sapat na oras, Mr. Ralph Lin. Pagkatapos ay ganap na malinis ang 2 lugar, at kahit na dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga, hindi sila magiging mahalaga, at hindi sila maaaring mabuklod. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ni Brian Ye ng maraming oras. Ang bilis ni Brian Ye ay mas mabilis kaysa sa inaakala nila. Matapos ay swipe ang corona sa unang araw, direktang winalis niya ang korte ng imperial at ang maharlikang pamilya sa ikalawang araw. Gaano man katalino si Morgan Chen, gaano man siya kabilis gumalaw, hindi niya lubusang maalis ang 2 lugar na ito sa isang araw, at higit sa lahat, may bakas pa rin sila ng swerte sa oras na iyon, at naramdaman nila na si Brian Ye ay maaaring hindi sa susunod na araw ay pupunta sila upang walisin ang 2 lugar na iyon, kung hindi, kung isasara nila ang mga venue sa araw na iyon, magkakaroon ng sakit ng ulo si Brian Ye. Binigyan nito si Brian Ye ng pagkakataon. Hindi lamang matagumpay na naskan ang 2 lugar ng Royal Court at ang Royal Palace, ngunit nakahanap din ng mga pahiwatig sa taong namamahala sa 2 lugar na ito. Isang araw lang, o mas mahigpit na pagsasalita, kalahating araw, dahil natanggap ng namamahala sa 2 lugar na iyon ang kaayusan ni Morgan Chen na lumabas para sumilong mula sa limelight, kinabukasan na ng hapon. Sa kalahating araw, imposible para sa kanila na putulin ang lahat ng mga pahiwatig. Ang ilang mga pinagkakatiwalaan at mga subordinate na mas nakakakilala sa kanila ay nasa 2 lugar pa rin. At si Brian Ye ay napakagaling magtanong. Sa ngayon, ang mga sagot sa mga tanong na gusto niyang makuha, walang makatiis sa kanyang interogasyon, at ang mga tumatangging sumagot, kasama ang ilan na nag-iisip na mas matigas ang kanilang mga buto. Kaya, kaninang umaga, pagkatapos kumain ng almusal, lumitaw siya sa tila sira-sirang kapitbahayan na ito. Humanap talaga ng pwesto. Kung hindi lang sila umamin, hindi ko talaga akalain na magtatago sila sa ganoong komunidad.
Sa pagtingin sa komunidad, isang grupo ng mga lolo't lola na nag-uusap, naglalaro ng chess, naglalaro ng baraha, at ilang mga bata na tumatakbo, nagsasaya, isang tahimik at mapayapang sitwasyon, at tumitingin sa mga bahay sa komunidad sa loob ng ilang taon. Umiling si Brian Ye, at hindi maiwasang purihin ang hitsura ng lalaking nagngangalang Hammerzeng. Kuya Boyet, masyado ka bang maingat kay Kuya Ho? Sa ikapitong palapag, sa isang silid sa itaas na palapag ng gusali, apat na matangkad na lalaki na may duguan ang mga mata ang nilamon at kumakain ng instant noodles sa isang mangkok. Kumakain ng nasa kaliwa habang nagsasalita ng boses. Ang isang bakas ng kawalang kasiyahan ay tunay. I also think Kuya Tiger is too careful. Yung mga taong yun, nag-check lang ng corona, imposibleng ma-check agad ang Imperial Court natin. Natahimik din ang ibang lalaki. Kayong dalawa, ano ba kasing ginagawa niyong kalokohan? Isang matipunong lalaki ang dahan-daang inilapag ang instant noodle sa kanyang kamay, nagsindi ng sigarilyo, at pagkatapos ay binigyan ng malamig na tingin ang dalawang lalaki. Oo, Kuya Galenhua, nagkamali ako. Sa pagtitig ng lalaking iyon, agad na tinakpan ng dalawang nag-uusap ang kanilang mga bibig, nang ahas na huwag magsalita, ibinaba ang ulo at kinain ang kanilang instant noodles. Boyet, dapat ligtas ang lugar mo. Matapos pigilan ng dalawang lalaki, tumingin muli ang lalaking tinatawag na Galenhua sa isa pang lalaki. Walang dapat problema. Walang nakakaalam dito maliban kay Kuya Tiger. Kalmadong tumanggo si Boyet, inilapag ang instant noodle bowl, at nagsindi ng sigarilyo. Sa pagsindi ng sigarilyo ay may bigla siyang naalala, bahagyang nag-iba ang mukha niya, ngunit agad ding bumalik sa kalmado ang mukha niya. Malamang hindi ako dapat ipagkanulo. Huminga ng malalim, tahimik na sinabi ni Boyet sa kanyang sarili sa kanyang puso. Well, that's fine. Makinig na lang tayo kay Kuya Tiger. Magstay tayo dito ng 2 araw. Kayong dalawa, tapos na ba kayong kumain? Bilasan mo na. Maghanda pa tayo at matulog na. Hindi napansin ni Brother Juan na abnormal ang ekspresyon ni Boyet, kumuha siya ng sigarilyo, at muling tumingin sa dalawang lalaki. Kuya Galenhua, bumalik ka na. Nang marinig ang sinabi ni Galenhua, ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang lalaki ay lumuluha. Bagamat gustong-gusto nilang maglaro ng mahjong, mahigit 30 oras na silang naglalaro ng mahjong mula kahapon ng hapon. Ngayon ay parang masusuka sila kapag nakakakita sila ng mahjong. Mamamatay ito. Anong iniiyakan mo? Wala kang pambayad. Napanganga si Kuya Galenhua. Hindi pera ang tanong ay, tigilan mo na nga ang kalokohan, bilasan mo. Gusto nilang sabihin na ang problema ay gusto na nilang matulog ngayon, ngunit napanganga si Galenhua at hindi na sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Kayong dalawa, huwag masyadong magsalita ng walang kaparerekon, at samahan mo si Galenhua na gumawa pa ng ilan, si Galenhua ay matutulog na. Aliw ni Boyet sa kanilang dalawa. Oo. Isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak ang naipakita nilang dalawa, at tumugon. Ibinaba ang bowl ng instant noodles, bumalik silang apat sa mahjong table sa lobby at nagsimulang mag-shuffle ng mga baraha. Ang mesa ng mahjong ay makaluma at walang automatikong card shuffling function. Kailangan mong i-shuffle ng mano-mano ang mga card. Kung babaguhin mo ito sa normally, hinding-hindi nila gagamitin ang lumang mahjong table na ito, ngunit ngayon, para sa kanila, malaki ang papel na ginampanan ng lumang mahjong table na ito, na nagbibigay daan sa kanila na pumatay ng oras ng mas mahusay. Alas 5, Boyet, mauna ka na. Tumagal ng 10 minuto upang i-shuffle ang mga baraha, kinuha ni Galenhua ang dice, umiling ng 1 puntos, at tumingin sa kaharap na Boyet. Iniluwa ni Boyet ang smoke ring, saka iniunat ang kanyang kamay, handang gumuhit ng mga baraha. Tok-tok. Ngunit sa sandaling iniunat ni Boyet ang kanyang kamay, isang mabilis na katok sa pinto ang tumunog. Hu! Nang marinig ang katok na ito sa pinto, sabay na nagbago ang mukha ng apat na tao sa bulwagan. Hu! Unang gumaling si Boyet, tumayo, naglakad papunta sa pinto, at nagtanong sa malalim na boses. At sabay na iniunat ni Galenhua at 2 pang lalaki ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa ng mahjong at hinablot ang mga maiikling kutsilyo na dala nila. Walang tugon sa pintuan. Maling katok ba ito? Baka sa mukha ni Boyet ang pagkalito, at babalik na sana siya sa kanyang upuan, ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang biglang tumunog, at ang lock ng kanyang malaking bakal na pinto ay biglang lumuwag. Sa pagtingin sa lock ng pinto na nagsisimula ng lumuwag, at sa pakikinig sa langit-ngit na tunog mula sa pinto, biglang namutla ang mukha ni Boyet. Ang kanyang figure ay sumugod sa mesa ng mahjong sa bulwagan sa pinakamabilis na bilis at hinayla palabas.
ang kanyang pakwan na kutsilyo, pagkatapos ay tumayo sa isang sulok na puno ng pagbabantay. At si Galen at ang natitirang dalawang lalaki ay nakatayo na sa kani-kanilang posisyon at ganap na nakabantay. Nakuha. Pagkipili pa lang ng 4 na tao ng pwesto para tumayo, itinulak ang pinto na mahigpit nilang ikinandado, at biglang nawala ng bisa ang malalaking kandado. Isang matangkad ngunit payat na lalaki ang pumasok sa pintuan. Hindi inaasahan ng 4 na sa pagbukas ng kanilang pinto at pagpasok sa bahay, ito pala ay isang payat at gwapong mukha, isang binata na medyo maputi ang mukha. Ilang sandali pa ay hindi maiwasang matigilan ang mukha nito. Saglit. Magnanakaw ba ito? Pupunta ka ba dito para magnakaw? Halos sabay-sabay na sumagi sa isipan ng 4 na tao ang kaisipang ito. Good guy? Ninakaw talaga sa ulo ng mga tiyuhin, ang lakas ng loob na ta. Matapos isipin na baka magnanakaw ang lalaking ito, sabay-sabay na nagpakita ng kahindek-hindek na tingin ang mga mukha nilang 4. Nagkatinginan sila, at sabay-sabay silang nagpakita ng nakakaalam na mga ngiti. Sabay silang gumawa ng desisyon sa kanilang mga puso. Dapat nilang turuan ang matapang na magnanakaw na ito ng isang sorpresa, at kasabay nito ay gumawa din sila ng desisyon sa kanilang mga puso. Hindi nila dapat paglaruan ang taong ito hanggang sa kamatayan, ngunit dapat maglaan ng kanilang oras. Pahirapan siya at magsaya para sa nakakainip na oras na ito. Hindi alam ni Brian Ye na itinuring siyang magnanakaw ng 4. Pagkabukas niya ng pinto at pagpasok sa kwarto, nakita niyang wala siyang nakitang tao. Sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka. Malinaw na narinig niya ito sa pinto kanina lang. Maraming tao ang naglalaro ng mahjong. Ngunit ang kaunting sorpresa na ito ay nawala lamang sa isang iglap, at ang hitsura sa mukha ni Brian Ye ay nakabawi kaagad. Anyway, ngayon lang siya nasa pinto at natukoy na talaga na nandito si Hammer. Hanggat nandito siya sa kwartong ito, hindi mahalaga. Tungkol naman sa pagtatago. Napakalaki nitong bahay, saan kaya sila magtatago? Hindi nag-alala si Brian Ye sa paghahanap sa kanila, ngunit dahan-daang tumingin sa bahay. Ang bahay ay puno ng alikabok, at maraming kasangkapan ang may halatang alikabok. Malinaw, ang mga tao ay hindi nabubuhay ng madalas. Parang espesyal na inihanda itong magtago. Matapos masulyapan ang silid, alam ni Brian Ye na ang lugar na ito ay malamang na ginamit ni Hammer Zeng noong siya ay espesyal na naghahanda para sa ilong. Ang maliit na bastard na ito, sa kabaligtaran, ay may tunay na panlasa ng tusong kuneho na si Tisoy, at siya ay lubos na mapagbantay, alam na siya ay handa na tumakas kapag ang sitwasyon ay nasa lugar. Tumingin muli si Brian Ye sa lalaking ito na nagngangalang Hammer Zeng sa kanyang puso. Itong batang ito, nakatingin pa rin ba siya sa bahay niya ng napakayabang? Good boy? Laki na talaga ng magnanakaw na ito. Nagtago silang 4 sa isang tabi, nakita si Brian Ye na malayang nakatingin sa kanilang bahay, nag-alab ang kanilang mga mata sa galit. Hindi napigil ang tumayo ng isang lalaki na may mas explosive na ugali. Boy, you are so brave. You dare to come to our house to steal things. Si Boyet, si Galenhua at ang 3 pa ay lumabas din sa bawat sulok, nakatitig kay Brian Ye na may pagtatampo sa kanilang mga mukha. Siya ba ang nagkusa? Matapos matuklasan na may ilang taong nagtatago, orihinal na binalak ni Brian Ye na makipaglaro sa kanila ng pusa at daga ng dahan-dahan. Nang makita kung gaano sila katagal magtago, hindi niya inaasahan na lalabas sila sa sarili nilang pagkukusa. Magnakaw ng isang bagay. Pagkatapos ng bahagyang pagkabigla, naunawaan ni Brian Ye ang mga salita ng lalaki at tiningnan ang mga ekspresyon ng ilang tao. Naglakas loob silang maunawaan at tinatrato nila siya bilang isang magnanakaw at nais nilang maunawaan kung bakit sila lumabas. Sa mukha niya, hindi ko napigil ang humagalpak ng tawa. Ang batang ito, maglakas loob na tumawa. Ang lakas talaga ng loob. Nang makitang nakaharap sa kanila si Brian Ye, hindi agad siya nagpakita ng panik na ekspresyon. Hindi agad siya lumuhad para humingi ng awa. Naglakas loob pa siyang tumawa. Naramdaman ng lalaking nagsalita ngayon ang apoy mula sa kanyang dibdib. Kagabi nang hindi siya natulog ng gabi, ang kanyang galit ay malakas na, ngunit ngayon ito ay higit na isang drum ng langis. Anak, kung nagnakaw ka ng gamit kay Tito, talagang nabulag mo ang mata ng aso mo. Ngayon, tuturuan ka ni Tito ng ganitong klaseng bulag. Pagkatapos ng galit, diretsong naglakad ang lalaki patungo kay Brian Ye. Dahil sa takot na mahak si Brian Ye hanggang mamatay, sinasadya niyang itinapon ang kutsilyo sa kanyang kamay. Kawili-wili. Nang makitang ibinaba ng lalaki ang maikling kutsilyo sa kanyang kamay, hindi mapigilan ni Brian Ye na ngumiti sa gilid ng kanyang bibig. Bastard, ang lakas ng loob mo para tumaba, kahit ngayon lang maglakas loob kang tumawa.
Gusto kong makita, kailan kaya siya makakatawa. Nang makitang tumatawa pa rin si Brian Ye, naramdaman na lamang ng lalaki na ang kanyang limang bibig ay galit na galit kaya itinaas niya ang kanyang malaking kamao at pinasabog si Brian Ye ng isang suntok. Kahit na ang suntok na ito ay gumamit lamang ng 5 o 6 na puntos ng lakas, naniniwala siyang sapat na ang suntok na ito para linisin ang maliit na katawan ni Brian Ye. Hindi niya kayang linisin si Brian Ye ng isang suntok, at hindi niya sila bibigyan ng kahit kaunti. Magsaya ka. Awen, ingat ka. Gayunpaman, nang pumalpak ng suntok ang lalaki at naramdamang tiyak na mapabagsak si Brian Ye, isang mabilis at mababang boses ang biglang tumunog. Mag-ingat ka ha. Ano ang puso mo? Nagkamali ba si Kuya Hua? Nang marinig ang mahinang boses na iyon, isang pagdududa ang sumilay sa mukha ng lalaking sumuntok, ngunit agad na nasagot ang kanyang pagdududa. Ang magnanakaw sa tapat na mukhang magnanakaw na puti ang mukha ay hindi niya inakala. Bumagsak ng ganito, ngunit ang kanyang dibdib, na parang pinalo ng 1,000 pusa, ang buong tao ay lumipad na parang ulap at ambon. Nang makita si Awen na pinalayas ni Brian Ye sa isang nakaka-relax na suntok, ang mga mata ni Galen Hua ay lumiit ng husto. Ngayon ko lang nakita na kalmado pa rin si Brian Ye matapos makita silang apat. Nang walang panik, mahina siyang nakaramdam ng mali, at sa sandaling sumuntok si Awen, ang pakiramdam niya ay may mali. Malakas ito sa sukdulan, kaya hindi niya namamalayan na sumigaw para mag-ingat si Awen. Naramdaman niya na maaaring hindi ganoon ka-simple si Brian Ye sa labas, ngunit hindi pa rin niya inaasahan na napakalakas ni Brian Ye. Isang suntok ang sumabog sa kanyang nakababatang kapatid, gaano kalakas ang kamaon na ito. Ito ay higit sa 150 kattais. Ang mga mag-aaral ni Boyet at ang isa pang lalaki ay hindi sinasadya, at kinuyam nila ang kanilang mga kamay gamit ang isang maikling kutsilyo at isang kutsilyo ng prutas. Sinong Kuya Boyet? Sa isang suntok, lumipad palabas ang lalaki mula sa Asher Dragon Club, tumingin si Brian Ye sa natitirang 3 tao, at sa wakas ay huminto sa Galen Hua na nagpaalala lang sa kanya. Ako, sino ka? Parang hindi kita kilala. Sa kabila ng takot sa kanyang puso, tumayo pa rin si Boyet. Hindi na mahalaga kung hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala, pero basta member kayo ng Blue Dragon Society, ayos lang. Hindi inisip ni Brian Ye na ito si Hammer Zeng, ngunit hindi niya inabala kung sino iyon, basta't sigurado siya na nandito si Hammer Zeng. Ikaw. Ang nakabasag ng korona. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, parehong naalala ni Galen at Boyet ang isang bagay, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagbago ng sabay. Lalo na si Hammer Zeng, nanginginig ang boses ng kanyang mga salita. Maraming tao sa labas ang hindi naniniwala na si Brian Ye ay nag-iisang sinira ang korona. Ngunit bilang backbone ng Blue Dragon Association, alam nilang totoo ito. Bago sila tawagan ni Brother Tiger kinabukasan, nakatanggap na sila ng balita at sitwasyon na iniulat ng mga nakababatang kapatid mula sa Crown Nightclub. Kaya naman, nang tawagan sila ni Brother Hu, hindi sila nagdalawang isip na piliin na maging masunurin, at agad na umalis sa kani-kanilang lugar dahil ayaw nilang maging susunod na Marcus Shen. At the same time, siya ang nagpabagsak ng Royal Court Clubhouse at ng Royal Mansion. May idinagdag si Brian Ye sa kanila. Royal Court Clubhouse, Royal Mansion. Muling lumiit ang mga mag-aaral ni Galen Hua at Boyet. Hindi ba ito ang kanilang lugar? Nasira din kagabi. Paano mo nahanap dito? Pagkatapos ng malaking pagkabigla, sa wakas ay naalala ni Galen Hua ang isang mahalagang tanong. Paano mo nahanap dito? Siyempre sinabi sa akin ng mga tao mo. Casual na sabi ni Brian Ye. Ito ay pangalawang aso. Ang mukha ni Boyet ay naging mapatla at walang dugo sa isang iglap. Isang tao lang ang dinala niya sa lugar na ito, ibig sabihin, nang makatagpo siya ng isang napakakagyat na bagay, dinala niya dito minsan ang kanyang pinagkakatiwalaang kapatid na si Bruno. Nang tanungin siya noon ni Galen, nanginginig ang kanyang puso, ngunit may bakas pa rin ng swerte sa kanyang puso. Naramdaman niya na kahit na mahanap ni Brian Ye ang Royal Mansion, maaaring hindi niya mahanap ang pangalawang aso. Nahanap man niya ang pangalawang aso, pangalawa hindi siya pagtataksilan ng aso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan talaga ni Brian Ye ang lugar na ito. Galen Hua, hindi mo ba sinasadya? Biglang lumubog ang mukha ni Kuya Galen Hua. Madalas na nakikipaglaro kay Hammer Zeng, natural na kilala niya si Bruno. Kuya Galen Hua, I'm sorry for you this time. Hindi ko inaasahan na maaalala ni Bruno, ang bastard, ang lugar na ito, lalo pa akong pagtaksilan. Bakas ang guilt sa mukha ni Boyet. Hoy! Nang makita ang hitsura ni Boyet, napabuntong hininga si Galen Hua at walang sinabi.
Ngayon, wala nang silbi na sisihin pa si Boyet. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay kung paano haharapin ang taong ito sa harap niya, kung paano makaalis dito ng ligtas. You don't need to think that that guy is not loyal enough and betrayed you. In fact, napakabuti na niya sa'yo. Sinabi niya lang sa akin kung nasaan ka after 10 minutes of interrogation. Tiningnan ni Brian Ye ang kanilang mga ekspresyon at hindi maiwasang magsabi ng patas para sa taong tinatawag na Bruno. Hindi niya sinasadyang mairita ang mga ito, ngunit naramdaman niya iyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pag-iisip sa sitwasyon ng tanong kagabi, hindi maiwasan ng kanyang mga mata ang pagpapakita ng paghanga. Sa ngayon, sa mga tao sa Blue Dragon Society na nakausap niya, ang lalaking tinatawag na Bruno ang dapat na pinakamahirap. Ngunit ang mga salita ni Brian Ye ay nahulog sa mga tainga ni Brother Hua, ngunit sila ay nakaramdam lamang ng labis na malupit. 10 minuto. Ipinakikita ng batang ito ang kanyang mga paraan ng interogasyon. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Galen Hua at Boyet ng magkasabay. Anong gagawin mo ngayon? Makipagtulungan ka ng tapat at sagutin mo ang tanong ko, oh. Natural na nakikita ni Brian Ye ang mga ekspresyon nilang dalawa, ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Boyet, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Nakikipagtulungan ako sa nanay mo. Isang kahindek-hindek na tingin ang lumitaw sa mukha ni Boyet, at ang pakwa na kutsilyo sa kanyang kamay ay tumama kay Brian Ye ng mabangis. Nang maputol ang isang kutsilyo, umungal muli siya sa kanyang bibig, Kuya Galen, umalis ka na. Nang marinig ang dagindong ni Boyet, nakita ni Galen ang isang nagpupumiglas na tingin sa kanyang mukha, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, nagngangalit siya, mabilis na tumalikod, at nagmamadaling lumabas patungo sa gate. Kapatid, makatitiyak ka, isusulat ko ang sama ng loob na ito, at balang araw, ipaghihiganti kita. Sa sandaling siya ay naubusan, inaliw ni Galen Hua ang kanyang sarili ng palihim, at nakahanap ng isang espiritual na dahilan para sa kanyang pag-uugali na iwanan ang kanyang kapatid upang makatakas sa krisis. Bakit? Nang makita si Boyet na naglalaslas gamit ang isang pakwa na kutsilyo, ang mga mata ni Brian Ye ay tila walang magawa. Hindi niya gustong maging marahas, ngunit ang mga taong ito ay palaging nais na gumamit siya ng karahasan. Pagkatapos mamulong sa kanyang sarili, biglang itinapakan ni Brian Ye ang kanyang mga paa sa lugar, na may isang figure na tila palaso mula sa tali, at pumitik ito patungo sa harapan ni Galen Hua, na desperadong tumatakbo patungo sa pinto. Pagkatapos ng nakaraan, sinampal ni Brian Ye ang katawan ni Boyet sa sandaling lumabas ang kanyang figure. Boom! Hindi man lang nakita ni Boyet kung paano ito ginawa ni Brian Ye. Naramdaman na lamang niya ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumubog ang kanyang dibdib, at ang kanyang buong figure ay lumipad palabas at tumama sa coffee table sa hindi kalayuan. Nagkaroon ng malakas na ingay. At sakto nang tumama ang figure ni Boyet sa coffee table, tumakbo na siya sa pinto, at nang makitang nakatakas na siya, si Galen Hua, na nakaramdam lang ng matinding puwersa sa kanyang likod, ay bigla siyang tinulak, at ang buong tao ay malupit. Malakas siyang nontog sa dingding sa harapan. Boom! Sinabayan ng malakas at mapurol na boses, ang figure ni Brother Galen ay tumama ng husto sa dingding, at pagkatapos ng diretsyong pagtama sa dingding ng ilang sandali, diretso siyang bumagsak sa lupa, walang malay, buhay at kamatayan. Hindi ko alam. Sa lakas na ito, gusto mong tumakbo. Sa pagtingin kay Galen na bumagsak sa lupa, ang bibig ni Brian Ye ay may hitsura ng panghahamak, muling nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa silid. Ang nag-iisang lalaki na wala pang nagawa ay nakatayo pa rin doon ng buo. Bang! Takot na takot ang lalaki. Kung sinuntok ni Brian Ye ang kanyang kasama at naiintindihan niya ng kaunti, pagkatapos ay sinampal ni Brian Ye si kapatid na Hao sa hangin ngayon, at muling sinampal si Hua Hua. Ang kakayahang maglinis ng kapatid ay lubos na lumampas sa kanyang pag-unawa at pagtanggap. Sa orihinal, hawak pa rin niya ng mahigpit ang maikling kutsilyo at lalaban na sana kay Brian Ye si kapatid na Hao, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagpunas ng tingin ni Brian Ye, at naramdaman niyang nanlalamig ang buong katawan niya, at ang maikling kutsilyo sa kamay niya ay sumampal din sa kutsilyo. Nahulog sa lupa. Ngayon, maaari mo bang sagutin ang tanong ko? Tumingin si Brian Ye sa nag-iisang lalaking nakatayo, na may ngiti sa kanyang mukha. Tiger Bar. Night Bar. Nang lumabas siya sa bahay ni Hammerzeng, naalala ni Brian Ye ang balitang narinig niya sa kanyang isipan, na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ang paglalakbay na ito ay sadyang naglakbay mula sa hilagang labas hanggang sa timog na labas, na tumatawid sa karamihan ng lungsod ng Yanjing, at sa wakas ay hindi tumakbo ng walang kabuluhan.
Mula sa bibig ni na Hammer Zeng at Galenhua, hindi lang niya nakuha ang gusto niya sa simula, tulad ng Royal Mansion. Ang ebidensya ng drug trafficking at ang ebidensya ng Royal Court Clubhouse ay sapat na upang ganap na itaboy ang dalawang eksena sa gabi at ang dalawang eksena ng Qinglonghui sa Jiuyu Hell, nang walang pagkakataong mabaligtad. Nakakuha pa siya ng hindi inaasahang pakinabang mula kay Galenhua. Sa katunayan, si Brother Hua mismo ay isang hindi inaasahang pakinabang. Pagdating niya rito, si Hammer Zeng lang ng Royal Mansion ang target niya. Hindi niya inaasahan na nandito rin si Galenhua ng Huangting Club, kaya nagkataon na diretsyong dinala niya ang Huangting Club. Patayin ito, pindutin ito ng diretso hanggang sa hindi na ito lumiko. Ngunit kumpara sa dinala ni Galenhua sa kanya, ang sariling sorpresa ni Galenhua ay balewala lang. Para kay Brian Ye, dumating siya para hanapin itong si Hammer Zeng, natural, hindi lang para hayaan itong si Hammer Zeng na lumabag sa batas, o para lang labanan ang Royal Mansion magpakailanman. Sa katunayan, ang pinakamahalagang layunin niya ay magtanong tungkol sa Qinglong Club. Ang sitwasyon ng ibang industriya, at ang kinaroroonan ng magkapatid na Murphy Chen, Morgan Chen at Mr. Ralph Lin. Naisip ni Brian Ye na hindi alam ni Marcus Chen ang balita ni Morgan Chen at iba pa, at hindi alam ni Hammer Zeng ang balita ni Morgan Chen at iba pa. Malamang na hindi kilala ni Galenhua si Morgan Chen at ang iba pa. Ng impormasyon. Nang sa wakas ay tanungin niya si Galenhua, wala siyang pag-asa. Casual na tanong niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpahayag si Galen ng isang mahalagang mensahe at sinabi sa kanya, si Murphy Chen. Si Morgan Chen at ang kanyang mga kapatid ay dating lumabas sa Hull Bar at sa Evernight Bar. Bagamat sinabi ni Brother Hua na nagpakita lamang siya sa dalawang lugar na iyon, hindi iyon si Morgan Chen at ang iba pa ay nagtatago sa dalawang bar na iyon. Malaki pa nga ang posibilidad na tumigil na ang dalawa sa pagpunta sa dalawang bar na iyon. Ngunit pagkatapos ng lahat, mayroong isang maliit na balita. Kung ikukumpara sa katotohanan na walang clue at walang balita, nagkaroon ng malaking improvement. Murphy Chen, Morgan Chen. Gusto kong makita kung saan at kailan ka makakapagtago. May pagngisi sa sulok ng bibig ni Brian Ye, at humakbang siya papunta sa kanyang itim na Mercedes. At nang paalis na ang Mercedes-Benz ni Brian Ye mula sa komunidad, nagsimulang tumunog ang mga sirena sa di kalayuan, at sunod-sunod na sasakyan ng pulis ang dahan-daang pumapasok sa komunidad mula sa kalsadang hindi kalayuan. Sa bulwagan sa ikapitong palapag. Si Galenhua, Boyet at ang apat pa ay bumagsak sa lupa, ang buong tao ay pumulupot, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Kahit na matagal nang wala si Brian Ye, parang naramdaman pa rin nila ang kilabot ni Brian Ye, at ngayon lang nila naramdaman ang nakakatakot na pakiramdam. Hanggang sa tumunog na ang mga sirena ng pulis sa ibaba ay bigla silang nakarecover, at baka sa mukha ng lahat ang ginhawa at buntong hininga. Nandito na ang mga pulis. Sa wakas dumating na. Ang pakiramdam na ito ay ipinanganak sa puso ng bawat isa, lahat ay may pakiramdam na gustong umiyak. Nagkatinginan silang apat at napag-alaman na pagkatapos nilang makita ang parehong tingin sa mga mata ng isa't isa, hindi sila nagtawanan, pati na rin ang anumang kahihiyan. Iniisip lang ng lahat na dapat ganito. Noong unang panahon, ang sirena ay ang tunog na pinakaayaw nila, ang pinakakinatatakutan at pinakaayaw marinig, at ang pulis ay ang taong pinakakinasusuklaman nila, ang pinakakinatatakutan at hindi gaanong gustong makita, ngunit sa sandaling ito, ang sirena ang pinakakaaya-ayang tunog sa mundo, at ang mga pulis ay nasa kanilang mga puso. Ang pinakaligtas na tagapagligtas. At ang lahat ng ito ay dahil sa lalaking iyon na mukhang medyo maputi ang mukha ngunit ang pinakanakakatakot na demonyo sa mundo sa puso. Grabe talaga itong lalaking ito na napakagwapo, siya lang ang pinaka-nakakatakot na demonyo sa mundo. Hindi nila akalain na ang isang tao ay maaaring magdusa ng ganito kalaki. Hindi ko akalain na ganito pala kalupit ang isang tao. Sa simula, sinabi sa kanila ni Brian Ye na ang dalawang aso ay karapat-dapat sa kanila, at tumagal ng 10 minuto upang ipagtapat sila. Hindi nila naintindihan ang mga salita ni Brian Ye. Akala nila ay ipinakikita ni Brian Ye ang kanyang mga pamamaraan. Sadyang inis sila, ngunit pagkatapos nilang maranasan ang interogasyon ni Brian Ye ay nalaman nilang nagsasabi ng totoo si Brian Ye. Bruno talaga ang nararapat sa kanila. Ang ganong uri ng kakilakilabot na parusa, kakilakilabot na sakit, pabayaan ang 10 minuto, kahit 5 minuto ay hindi nila ito kayang hawakan. Si Hammer Zeng, ang pinakamahirap sa kanilang apat, ay hindi nakahawak ng 5 minuto bago niya kinuha ang lahat. Ibinuhos silang lahat na parang salon na kawayan. Yung iba naman, mas malala pa.
Nang sila ay nahaharap sa ganoong uri ng matinding sakit na nakaharap sa kakilakilabot na tao, nalaman nila na ang kanilang mga puso ay sabik sa pagdating ng mga pulis na lagi nilang kinaiinisan, at nais nilang iligtas sila ng mga pulis. Bang! Hindi nagtagal, diretsyong bumukas ang pinto ng silid, isa-isang sumugod ang mga pulis na armado at kargado. Kasamang pulis, inaamin ko, nagkasala ako. Nang makita niya ang mga pulis na ito, napaluha si Galenhua, na para bang nakita niya ang kanyang mga kamag-anak na matagal nang nawawala. Ako ay may kasalanan, kasamang pulis, pakiusap, tulungan mo ako. Ang iba pang tatlong tao ay pawang may mga ilong at luha, at tumingin sa mga pulis na ito nang may pananabik. Ito. Ang mga pulis na sumugod na may mga baril ay napatingin sa eksenang nasa harapan nila, at hindi nila maiwasang matigilan. Ano ang lahat ng gulo na ito? Anong kasalanan ko, iligtas mo kami? Nagtrabaho sila sa pulisya sa napakaraming taon, nakatagpo nila ang lahat ng uri ng mga tao na lumalaban sa katangahan, at nakatagpo ng maraming tagapayo na bumaba sa lupa sa sandaling makita nila sila, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng ganoong aktibong pag-amin. Nakatanggap sila ng tawag na sinasabing may ilang mga kriminal na nasa proseso ng pag-edit, at mayroon pa ring mga murder weapon sa pinangyarihan, kaya agad silang sumugod, ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos nilang sumugod ay hindi sila ang mga kontrabida na may hawak ng mga sandata ng pagpatay. At naging kakaibang eksena. Alisin mo. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi ang pinuno ng pangkat, iniligpit ang baril sa kanyang kamay, ikanaway ang kanyang kamay, at nag-utos. Ano man ang kabilang partido, dalhin muna ang tao sa himpilan ng pulisya. At saka, sapat na ang eksenang ito para mawala pa rin sila. Ang mga pakwan na kutsilyo at maiikling kutsilyo sa lupa ay halatang hindi pangkaraniwang kasangkapan. Bukod dito, lahat sila ay aktibong nagtapat ng kanilang pagkakasala, at nahihiya silang huwag alisin ang mga ito. Tigre Music Bar. Ang heavy metal na musika ay lumilipad, at ang karamihan ay namimilipit. Boom! Biglang, sa bulwagan, hindi mabilang na mga tao ang sumasayaw sa musika. Nang hayhay siya, mahina ang ingay, at isang malaking lalaki na may taas na 1.8 meters ang nataman sa gitnang entablado na parang laruan. Ang kahoy na entablado ay nabasag sa isang pagkabigla. Ano? Biglang huminto ang musika, at hindi pa natatanto ng lahat sa karamihan ang nangyari, isa pang putok ang tumunog, at isa pang figure ang nabato at tumama sa entablado. Ang mga taong iyon na nakalubog pa rin sa uri ng mataas na espiritu na ritmo ay ngayon lamang nanambalik sa kanilang katinoan, napagtanto kung ano ang nangyayari, at nagsimulang sumigaw ng isa-isa, at ang mga tao ay nagsimulang sumugod patungo sa pintuan ng bar na galit na galit. Sa isang maikling sandali, ang orihinal na buhay na bar ay naiwan na lamang ang mga taong umiinom ng droga at lubusang nalubog sa kanilang sariling mga guni-guni, at ang mga taong iyon at mga tauhan ng bar na hindi na nakabawi. Boom! Sa proseso ng pag-alis ng mga tao, ilang mas matipunong lalaki ang nataman sa entablado. Sabihin mo sa akin kung nasaan sina Murphy Chen at Morgan Chen. Matapos linisin ang mga miyembro ng Blue Dragon Association na responsable para sa kaligtasan ng bar isa-isa, kinuha ni Brian Ye ang pinakamataas na taong namamahala sa bar. I don't know. I really don't know. Wala akong alam, nilaipat lang ako pansamantala. Ang taong kinauukulan ay lubos na nabigla, nanginginig ang magkabilang binti, at ang lakas na ipinakita ni Brian Ye ay talagang nakakatakot. Hindi na kailangan pang gumamit ni Brian Ye ng anumang paraan para magtanong, kaya direktang nag-recruit siya. Dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha, gusto niyang hukayin ang kanyang puso at ipakita ito kay Brian Ye upang patunayan na siya ay inosente. Malalaman mo. Ibinuko ni Brian Ye ang kanyang bibig at nagpakita ng malungkot na tingin. Naniniwala siya na ang taong ito ay nagsasabi ng totoo. Pansamantalang inilipat ang taong ito. Ililipat sila ng mga tao mula sa Royal Mansion at Royal Club Blue Dragon Club. Normal lang na ilipat ang isang tao para pansamantalang mamuno, ngunit hindi siya naniniwala na wala siyang alam. Matapos maipasa ang mga naunang interogasyon, si Brian Ye ay naging mas mahusay sa mga interogasyon. At padami-dami na siyang mga sulat. Ang kapakipakinabang na impormasyon ay parang tubig sa isang espongha. Minsan, hindi ko alam kung hindi ako napipiga, pero pagkatapos ng pagpisil ay unti-unti na itong lalabas, lalo na pagkatapos ng interogasyon sa Royal Mansion. Pagkatapos ng mga tao at Galenhua, ang kanyang karanasan dito ay naging mas malalim. Hindi ba nila may tatago sina Kuya Morgan Chen at Murphy Chen? Hindi ba sila namatay ng maingat na kahit ang kanyang mga pinagkakatiwalaan at mga nasasakupan ay walang mahanap na bakas? Pinisil lang sila ni Brian Ye na parang espongha.
Gabi-gabing bar, sa isang liblib na pribadong kwarto. Ano, sabi mo arestado lahat sina Boyet at RC. Nakikinig sa pinakabagong balita mula sa kanyang mga nasasakupan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Morgan Chen. Oo. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga nasasakupan na nag-uulat ng balita ay labis na kinabahan, Brother Tiger, ano ang gagawin natin ngayon? Si Boyet at ang iba ay nagtatago hanggang ngayon, at lahat sila ay naaresto. Totoo bang iimbestigahan nilang maigi ang Blue Dragon Association? Talaga bang ganap na matatapos ang Blue Dragon Association? Dahil nanirahan siya sa Yanjing City sa loob ng maraming taon, lalo na pagkatapos sumali sa Qinglong Club sa mga taong ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagkaroon ng mga insight. Sa kanyang puso, malinaw na malinaw ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang kagamitan ng Estado. Sila ay tinatawag na makapangyarihan sa mata ng mga tagalabas. Kapag nahaharap sa makinarya ng Estado, ang mga organisasyong panlipunan ng China ay walang banggitin. Kapag ang makina ng Estado ay karaniwang naiiwan, sapat na upang buksan ang isang mata at isara ang isang mata. Kung talagang gusto nitong makitungo sa kanila, para itong kurutin ng langgam hanggang mamatay. Habang kinakabahan siyang naghihintay sa sagot ni Morgan Chen, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Galing ito kay Lin Ho. Matapos tingnan ng caller ID sa telepono at i-report kay Morgan Chen, mabilis niyang kinuha ang telepono at pinindot ang answer button. Ano? Unang tunog lang ang narinig niya mula sa mikropono ng telepono, nagbago ang kanyang mukha, at nagpakawala siya ng isang tandang pananong. Kuya Hu, ayos lang, tumawag lang ang Lin Hu Bar. Isang aksidente ang nangyari kay Lin Hu at napapaligiran na siya ng mga pulis. Pagkababa niya ng telepono, balisa siyang lumingon, tumingin kay Morgan Chen, at iniulat kay Morgan Chen ang impormasyong natanggap niya sa telepono. Gayunpaman, bago bumaba ang kanyang boses, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Nang siya ay lumaki, ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalang paniwala at pag-aatubili, nakatingin kay Morgan Chen na may nagtatakang tingin. Ashan, I'm sorry. For the safety of me and Master Lin, you have to sacrifice you. Kung gusto mong sisihin, you can only blame you know much about me. Binitiwan ni Morgan Chen ang punyal sa kanyang kamay at dahan-daang inihiga ang katawan ng lalaki sa lupa, na may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang pagkakasala na ito ay lumipas lamang sa isang iglap, at ang kanyang mukha ay mabilis na bumalik sa isang kalmadong hitsura. Bagamat nakapatay siya ng walang dahilan, maliit pa rin itong kapatid na tapat sa sarili at nakasama niya ng maraming taon. Nakaramdam siya ng kaunting guilty sa kanyang puso, ngunit kung ikukumpara sa kaligtasan ng kanyang buhay, ano ang pumatay sa isang maliit na kapatid? Higit pa rito, si Morgan Chen ay nagtrato sa kanya ng napakahusay at nagtiwala ng husto sa mga nakaraang taon, at dapat siyang magbayad ng kaunti para kay Morgan Chen. Iniunat ang kanyang kamay, dahan-daang ipinikit ang malapad at bilog na mga mata sa bangkay sa lupa, tumayo si Morgan Chen, kumuha ng papel na tuwalya mula sa kahon ng papel sa mesa, at pinunasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Isuot ang mababang ulo na pickup, mabilis na naglakad patungo sa pinto, naglakad sa maingay na bulwagan, at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng pinto ng night bar, sumakay ng taxi na naghihintay sa pintuan, at nawala sa gabi. Natagpuan ng kabilang partido sina Boyet at RC, at natagpuan din nila ang Lin Hu Bar, na nangangahulugang ang night bar ay hindi rin ligtas at hindi maaaring manatili ng mas matagal. Bilang karagdagan sa Hu Bar, nakakita siya ng dalawang lugar dito. Pangalawa. At sa figure lang ni Morgan Chen, sa sandaling sumakay siya sa taxi, ang figure ni Brian Ye ay bumaba ng taxi, itinaas ang kanyang ulo, sumulyap sa karatula ng Evernight Bar, at dahan-daang lumipat patungo sa bar. Pumunta sa direksyon ng. Ito na ang ikatlong eksena ngayong gabi. Sana hindi ako pababayaan nitong night bar. Habang humahakbang siya, ang mga mata ni Brian Ye ay nagpakita ng pag-asa. Nilinis niya ang dalawang venue, kabilang ang Tiger Bar, na lubhang nakakadismaya. Bagamat sa ilalim ng kanyang pagpapahirap at pagtatanong, ang mga taong iyon ay nagtapat din sa kanya ng isang bagay na hindi inaasahan, ngunit ang pinakagusto niyang malaman, at higit sa lahat, ang balita tungkol sa magkapatid na Morgan Chen at Murphy Chen ay walang nakitang mahalagang impormasyon. Ang bar na ito na hindi natutulog ay ang bar na sinabi sa kanya ng lalaking nagngangalang Golan Juan na nakita niya ang mga kapatid ni Morgan Chen at Murphy Chen ng 2 beses, higit pa sa whole bar na iyon, kaya dapat itong the bar ay medyo mahalaga sa magkakapatid na Morgan Chen, at ang pag-asa na makahanap ng ilang kapakipakinabang na impormasyon mula sa bar na ito ay dapat na medyo mataas. Ito ay isang hakbang na mabagal. Naramdaman lang ni Brian Ye na hindi siya magaling nang lumabas siya sa night bar.
Matapos lutisin ang mga tao mula sa Blue Dragon Club sa Evernight Bar, madaling nagtanong si Brian Ye tungkol sa balitang gusto niya. Gaya ng inaasahan, madalas pumunta si Chen Hu sa bar na ito. Nakita ng ilan sa mga tauhan si Brother Chen sa bar. Lumitaw dito. Bukod dito, ang lahat ng uri ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na si Chen Hu ay malamang na nasa night bar, sa maliit na liblib na pribadong silid kung saan siya madalas tumuloy ilang sandali bago siya dumating. Sa maliit na pribadong silid ng bar kung saan madalas na pinagmumultuhan ni Morgan Chen, ang natagpuang bangkay ay isa sa mga alipors ni Morgan Chen, isang kapwa nagngangalang Shange. Ayon sa pag-amin ng mga pangunahing miyembro ng Blue Dragon Association sa bar, madalas na lumilitaw ang kapatid sa bundok na ito. Sasabihin sa kanya ni Morgan Chen ang nangyari dito. Ang kapatid sa bundok na iyon ay gumanap bilang Morgan Chen sa maraming pagkakataon. Ang mga mata at tainga na nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa malalim na kasanayan ni Brian Ye sa medisina, sa sandaling makita niya ang katawan ni Brother Shan, hinusgahan niya na ang kapatid na ito na si Shan ay tiyak na hindi mamamatay ng higit sa 1 oras. Sa madaling salita, hindi hihigit sa 1 oras ang nakalipas, malamang na nasa pribadong silid si Morgan Chen, nakikipag-usap ng palihim sa lalaking nagngangalang Brother Shan, ngunit sa ilang kadahilanan, pinatay ni Morgan Chen si Brother Shan, at pagkatapos ay agad na umalis. Magiging maganda kung sa simula, direkta kang pupunta sa Evernight Bar sa halip na sa Hull Bar muna. Ang puso ni Brian Ye ay puno ng panghihinayang at depresyon, pinagsisisihan ang kanyang pinili. Ngunit nang umalis siya, hindi maintindihan ni Brian Ye kung bakit gustong patayin ni Morgan Chen ang kapatid na si Shan. Hindi ba niya naisip ito, dahil ba alam ni Kuya Shan ang kinaroroonan ni Morgan Chen at nag-aalala siyang baka ibunyag ni Kuya Shan ang kanyang kinaroroonan, ngunit hanggat aalis siya kasama si Kuya Shan, ayos lang. Hindi na kailangang pumatay ng tao. Bagamat sinundan ni Brian Ye ang matanda sa maraming madilim na lugar sa mundo mula noong siya ay bata pa, nakita niya ang maraming kapangitan, at inisip na mayroon siyang sapat na kaalaman tungkol sa kapangitan ng kalikasan ng tao, ngunit hindi pa rin talaga siya lumalim sa mga kapangitan na iyon. At marumi, at ang matanda ay palaging nagdadala sa kanya ng isang bagay na maganda at maaraw, hindi niya naiintindihan ang pangit na limitasyon ng puso ng tao. Ang mga taong tulad ni na Morgan Chen at Mr. Ralph Lin ay hindi sineseryoso ang buhay ng iba. Sa kanilang mga mata, tanging ang buhay nila ang pinakamahalaga. Para sa kahit na maliit na elemento na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay, siya maaari nilang anihin ang buhay ng iba nang walang pag-aalinlangan, kahit na ang taong ito ay kanyang pinagkakatiwalaan. Maswerte ka man at umiwas sa pagkakataong ito, kailan ka ba makakapagtago? Maliban na lang kung talagang aalis ka sa Yanjing, o kung hindi, balang araw, mahahanap talaga kita. Hindi, kahit na tumakas ka mula sa Yanjing hanggang sa dulo ng mundo, tiyak na huhukayin kita balang araw. Sandali lang. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Brian Ye ang depresyon at lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang bar na unti-unting nabuo matapos siyang matamaan. May matigas na ekspresyon sa kanyang mga mata, at tumalikod siya at naglakad ng mabilis. Isang taxi sa di kalayuan. Matapos basagin ang dalawang mahalagang venue ng Blue Dragon Club ng Royal Court Club at ng Royal Mansion, tatlong mahalagang venue ng Blue Dragon Club, kabilang ang Tiger Music Bar at Evernight Bar, ay binasag at hinarang muli. Nagdulot na naman ng sensasyon ang balitang ito. Lalo na sa mga nakakaalam ng lakas at inside story ng Blue Dragon Association, nagkaroon ng kaguluhan. Kung sasabihing na block ang Royal, ang Corona, at ang tatlong malalaking Blue Dragon Club ng Imperial Court, may kaunting pag-iisip pa rin ang lahat. Baka aksidente lang. Sa tingin ko ay maaaring bumalik ang Blue Dragon Club. I dare not really look down on the Blue Dragon Club. Pagkatapos ng sarado ang Hull Bar at iba pang mga venue, alam ng lahat na talagang naaksidente ang Qinglonghui, o sa madaling salita, natapos na ang Qinglonghui, na minsang sumaikop sa isang mahalagang posisyon sa underground society ng Yanjing City. Pataas. Napaka-prestihiyoso ng mga lipunan at organisasyon. Sa mata ng mga ordinaryong tao, mas malakas sila. Ang mga ordinaryong tao ay tila hindi nang ahas na pukawin sila. Dahil sa impluwensya ng maraming Hong Kong Island Young and Dangerous na mga pelikula, iniisip pa nga ng maraming tao na ang mga asosasyong ito na pag-oorganisa ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa buong araw at pagkolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Ang kailangan mo lang gawin ay magdala ng ilang kapatid at kumuha ng ilang machete.
Ngunit sa katunayan, ang mga taong talagang nakakaunawa sa bilog na ito at sa pagkakasunod-sunod nito ay lubos na naiintindihan na ang mga ideyang ito ay karaniwang isang biro, lalo na para sa kasalukuyang mga patakaran at kaayusan sa lipunan, ang mga ito ay puro kalokohan. Sa China, kumuha ng machete para putulin ang mga tao. 12 ng mga tao ang nahak. Subukan mo na. Tingnan mo ang bansa bawat minuto, di ba? Hindi biro ang legal society. Maging ang mga grupo at organisasyon, kahit na sila ay mas primitive at marahas kumpara sa mga ordinaryong tao, talagang walang sino man ang manggahas na tunay na sumuway sa pambansang batas at harapin ang pambansang batas. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, ang mga lipunan at organisasyon ay bahagyang naiiba sa mga ordinaryong tao, ngunit sila ay mas matapang. Naglalakad sila sa gilid ng batas at naghahanap ng tubo at kaligtasan sa lugar na kulay abong. Dahil sa kanilang mga panganib at partikularidad, tiyak na kailangan nila ng puwersa upang mag-arantya ang kanilang mga interes. Sa makatuwid, hindi mahalaga ang Blue Dragon Club o iba pang mga organisasyon at lipunan, mag-oorganisa sila ng isang tiyak na halaga ng puwersa upang magsagawa ng ilang gawaing panseguridad, at ilang mga kaiyahiyang bagay. Gawa, maging ang paggawa ng mga bagay na direktang lumalabag sa batas, tulad ng pornografya, pagsusugal sa droga at iba pa. Ngunit sa maliwanag na bahagi, ganap na walang sino man ang nang-ahas na lumabag sa batas at harapin ang mga batas ng bansa. At para mabuhay at umunlad ang isang lipunan at organisasyon, hindi kinakailangan na magkaroon ng katapatan at makapanguna, tulad ng mga nasa Hong Kong Island, ngunit kailangan nito ng totoong pera. Ngayon, maliban sa ilang ignorante na mga teenager na walang malay at nalason sa mga pelikula sa Hong Kong Island, isang normal na lalaking nasa hustong gulang na may mature na pag-iisip at walang pera, sino ang gustong makipag-away sa iyo? Kahit na sa mga walang alam, madamdamin na kabataan, ang kanilang dugo ay maaaring lokohin lamang ng ilang sandali, at sila ay lalago. Kung walang pera, sino ang handang kumuha ng malaking panganib para tulungan kang gawin ang mga ilegal na bagay na iyon? Ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng Qinglong Club sa mga taong ito ay naging dahilan upang hindi makahinga ang ibang mga organisasyon at lipunan sa lungsod ng Yanjing, salamat sa matandang tuso, tukano ni Mr. Ralph Lin at Morgan Chen, at sa piling tao ni Mr. Ralph Lin at isang grupo ng mga Qinglong Club. Bukod sa kakayahang lumaban at maglakas loob na lumaban, ang mas mahalaga ay ang mabilis na pag-unlad ng mga eksena sa gabi na iyon na araw-araw na lumalaki sa tulong ng background ng pamilya Gao. Sa mga lugar na iyon, nagkaroon si Mr. Ralph Lin ng sapat na pera para kumuha ng sapat na lakas tao para tawagin ang hangin at ulan sa mundo sa ilalim ng lupa, at para tawagin siyang Lin ng maraming matandang tao sa Yanjing City. Ngunit ngayon, ang mga lugar na ito ng Azure Dragon Society ay sunod-sunod na naharang, nakatumbas ng pagputol sa mahahalagang braso, paa, at kahit na mga daluyan ng dugo ng Azure Dragon Society sa isang suntok. Kung wala ang mga lugar na ito, kahit na hindi na-aresto si Mr. Ralph Lin at ang iba pa, paano mapapanatili ng Azure Dragon Club? Higit pa rito, habang ang mga gulugad ng Blue Dragon Association ay isa-isang inaresto, hindi inakala ng lahat na si Mr. Ralph Lin at ang iba pang mga tao ay maaaring patuloy na maging masaya sa mahabang panahon. Mr. Ralph Lin, napakatapang talaga ng lalaking ito para maglakas loob na masangkot sa pagkalason. Di ba, naglakas loob akong hawakan ang makamandag na bibig, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Ang pinakaayaw ng bansa ay ang pagsali sa droga. Hindi nakakagulat na kukunin ng bansa ang Azure Dragon Club. At nang isa-isang itinapon ang mga lugar ng Qinglonghui at isa-isang iniimbestigahan, sa wakas ay lumabas ang balita ng pagkakasangkot sa droga ng Qinglonghui. Nang lumabas ang balita, agad na inilabas ang mga underground na organisasyon at lipunan ng Yanjing City. Nagkaroon ng kaguluhan, isa-isa, kinasusuklaman nila ang katapusan ng Blue Dragon Society o natuwa, o napupuot sa kanila, o naging mapanghamak. Ang pornografya at pagsusugal, bagamat ang mga ito ay ipinagbabawal din ng Estado, ngunit para sa mga organisasyon at lipunang iyon na palaging nakikibahagi sa negosyo ng gray area at umaasa sa gray na negosyo para mabuhay, sila ay karaniwang mas marami o mas kaunting kasangkot, na maaaring ituring bilang isang nakatagong panuntunan. Gayunpaman, ang mga ordinaryong organisasyon at lipunan ay hindi kailanman madaling mahawakan ang droga, at kahit na maraming mga lipunan ay mahigpit na nagbabawal sa kanilang mga nasasakupan na lason. Bukod sa katotohanan na ang ilang mga organisasyon at lipunan mismo ay napupuot sa droga, ang mas mahalaga ay ang lahat ay nauunawaan na ang droga ay kabaligtaran na sukat ng bansa at ito ay ganap na hindi mahipo.
Ang pagsusugal na may kaugnayan sa pornografya ay selyado na, at posible pa ring lumayo at pag-usapan ang tungkol sa relasyon ng tao, ngunit kapag nasangkot na ang droga, ang makinarya ng Estado ay ganap na walang awa. Walang bansa sa mundong ito na nakaranas ng isang siglo ng pambansang kahihiyan tulad ng huwaksiya, at lubos na nadama ang malaking kahihiyan at matinding pinsala na minsang dinala ng droga sa bansa at bansa ng huwaksiya. Sa makatuwid, walang bansa sa mundong ito. Ang estado ng huwaksiya ay napakatatag at determinado, at walang pagsisikap na sugpuin ang mga droga. Matapos makumpirma ang balita na ang Blue Dragon ay sangkot sa droga, ganap na naayos ang mga hindi pagkakaunawaan at talakayan ng lahat tungkol sa katotohanan kung bakit sisiyasatin ang Blue Dragon. Wala nang mga pagtatalo, at karaniwang natukoy na ang Blue Dragon ay magiging matapang. Para sa kapakanan ng pagkalason, tulad ng para sa balita na ang Blue Dragon Society ay napag-usapan, na sinasabi na ang Blue Dragon Society ay nakasakit ng isang malakas na tao, at na ang isang tiyak na makapangyarihang tao ay pinangalanan sa Blue Dragon Society. Sa makatuwid, ang balita na ang Blue Dragon Society ay naimbestigahan, lahat ay tumawa, o ganap na hindi ako naniniwala, sa tingin ko ito ay walang kaparerekon, o sa tingin ko ito ay isang mababaw na kababalaghan. Sa katunayan, ito ay dahil si Qinglong ay sangkot sa droga, at ang estado ay kailangang imbestigahan ang mga ito, at kahit na ang tinatawag na napakahusay na tao ay marahil ang partido ng estado na lumabas upang suriin ang Blue Dragon Club. Matapos kumpirmahin ang katotohanan na sisiyasatin ang Qinglong, ang industriya ng libangan at paglilibang sa Yanjing City ay muling nanambalik ang kanilang sigla, at maraming mga lugar na orihinal na sarado ang muling nagbukas ng kanilang mga pinto upang kunin ang mga bisita. At bago lumiit sa gilid, ang mga pangunahing organisasyon sa ilalim ng lupa at mga ninuno na nagmamasid sa hangin ay nagsimulang maging aktibo. Isa-isa silang nagsimulang magpadala ng mga tropa para hatulan ang mga general, maghanda ng pondo at puwersa, at maghanda na hatiin ang orihinal na pag-aari ni Qinglong. Ang bahagi ng merkado ng Huawei, na sinasamantala ang pagkakataong ito upang palawakin ang kapangyarihan nito, ito ay isang malaking bahagi ng merkado na sapat na malaki para mabaliw ang lahat, at walang gustong makaligtaan ito. Master Lin, bawi muna tayo. Sa isang hotel sa Yanjing City, nakatayo ang magkapatid na Morgan Chen at Murphy Chen sa harap ni Mr. Ralph Lin. Matapos matamba ang ilang venue gaya ng Hull Bar at Buyetian Bar, si Mr. Ralph Lin at ang iba pa ay hindi na nang ahas na manatili sa bar, at hindi na rin sila nang ahas na manirahan sa madalas nilang tinitirhan at nagtatago sa hotel. Bagamat ang mga gulugad ng Blue Dragon Association ay walang matibay na ebidensya ng ilan sa kanilang mga krimen, ang pare-parehong pag-amin ng mga gulugad na iyon ay sapat na upang gawin silang wanted ng Ministry of Public Security bilang mga kriminal na sospek. Sa kasong ito, mapanganib at hindi matalinong manatili sa Yanjing City. Kaya't parehong gustong hikayatin nina Murphy Chen at Morgan Chen si Mr. Ralph Lin na umalis sa lungsod ng Yanjing. Withdraw. Saan mag-withdraw? Malungkot na tingin ang ipinakita ni Mr. Ralph Lin sa kanyang mukha, ginugol ko ang halos buong buhay ko sa Yanjing City, at kinapa ko ang dulo ng kutsilyo. Bukod sa Yanjing City, saan pa ako pupunta? Iniwan si Yancheng. Ang pag-abandona sa Qinglong Club, isinuko ang lahat ng pundasyong inilatag niya sa Yanjing. Paano payag si Mr. Ralph Lin? Master Lin, lumabas tayo para makaiwas pansamantala sa limelight, at kapag natapos na ang limelight, babalik na lang tayo ulit. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Ralph Lin, natahimik ang magkapatid na Murphy Chen at Morgan Chen. Pareho silang sumunod kay Mr. Ralph Lin hanggang sa makarating sila. Likas na malinaw sa kanila ang mga iniisip ni Mr. Ralph Lin. Pagkaraan ng ilang sandali, si Morgan Chen lamang ay nagtaas ng ulo at nagpatuloy sa pag-akit. Oo, Lord Lin, hindi ako natatakot na wala akong panggatong na susunugan. Hinikayat din ni Murphy Chen. Along, huwag mo akong kumbansihin. Iwasan mo muna ang limelight. Napagdesisyonan ko na hindi ako pupunta kung saan-saan. Hindi ba't laging hinahanap ako ng apelyidong Ye? Ako si Mr. Ralph Lin, fight with that kid surnamed Ye. Ang mga mata ni Mr. Ralph Lin ay mabangis at mapagpasyahan. Master Lin. Parehong tumingin sina Murphy Chen at Morgan Chen sa mga ekspresyon ni Mr. Ralph Lin, tumaas ang kanilang mga ekspresyon, at may sasabihin sila, ngunit nag-ambala sila ni Mr. Ralph Lin bago sila magsalita. Along, ayaw mo na akong kumbansihin. Nakapagdesisyon na ako at hindi na ako magbabago. Tere na at lumabas na tayo para maiwasan ang limelight. Kung may mangyari man sa akin sa hinaharap, humanap ka ng paraan para maipaghiganti ako.
Tumingin si Mr. Ralph Lin sa dalawang magkapatid na sina Murphy Chen at Morgan Chen. Master Lin. Hindi mo kailangang maawa sa akin. Sarili kong desisyon ito, at ayaw mong manatili sa piling ko. Kung wala ito, hindi tayo makakasama rito. Kailangan nating gawin ang lahat. Masamang plano, hanggat nandyan ka pa, nariyan ang ugat ng Azure Dragon Association. Sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakataon ang mga kapatid mo na makabalik. Si Mr. Ralph Lin ay bihirang magpahayag ng bakas ng totoong nararamdaman. Master Lin, ingat ka. Tiningnan ni Morgan Chen at Murphy Chen ang mga ekspresyon ni Mr. Ralph Lin at alam na nalutas na ang puso ni Mr. Ralph Lin. Wala silang sinabi. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin, tumalikod, at lumabas ng silid ng hotel. Ang apelyido ay Ye, ang aking apelyido ay Lin, at nalampasan ko ang mga anino ng mga espada, mga ilaw at mga espada sa aking buhay. Wala pa akong nakitang eksena. Gusto mong ganap na sirain ang Blue Dragon Club ng Mr. Ralph Lin ko, at gusto mo pa ang apelyido kong Lin, hindi ganoon kadali. Big deal ako sayo. Meron ding baliw na gaw ang apelyido. Sa napakaraming taon, hindi mabilang na benepisyo ang kanyang natamo mula sa Blue Dragon Club. Ngayon ay magkakaproblema si Qinglong, ngunit nanood lang siya at walang sinabi. Ipapaalam ko sa iyo na wala akong pera kaya kumikita. Matapos panoorin ng dalawang magkapatid na Morgan Chen at Murphy Chen na umalis, bumalik ang tingin ni Mr. Ralph Lin sa gilid ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ni Mr. Wan sa ilalim ng bintana, unti-unting naging mabangis ang hitsura ng kanyang mukha, at nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Dapat maging determinado. Hayaang umalis sina Murphy Chen at Morgan Chen at manatili ng mag-isa. Ito ay isang desisyon na ginawa niya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito buong gabi kahapon. Makakaalis nga siya kasama ang dalawang kapatid na sina Murphy Chen at Morgan Chen. Sa kasalukuyang hawak niyang pondo, kahit na umalis siya sa Yanjing City, magpalit ng maliit na lugar at mamuhay ng incognito habang buhay, talagang walang problema, at posible rin. Ito ay naging maganda. Ngunit hindi siya nakipagkasundo. Buong buhay niya ay ipinaglalaban niya si Mr. Ralph Lin bago niya marating ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ayaw niyang isuko ang Azure Dragon Club na kanyang ipinaglalaban sa buong buhay niya. Hindi na pagkasundo ang mamuhay na parang asong naulila at mamuhay ng pagtakas. Sa halip na mamuhay ng ganito, naramdaman niyang mas mabuting labanan si Brian Ye. Bukod dito, naramdaman niya na sa kanyang husay at mga hole card, hindi siya matatalo sa laban kay Brian Ye. Tigre. Isang sikat na bar sa Yanjing Bar Street. Hindi lamang first class ang lokasyon, ngunit first class din ang kapaligiran at mga pasilidad. Siyempre, ang pinaka-importante ay first class din ang mga babae dito. Ang mga pumupunta rito upang kumonsumo ay hindi ang mga matatandang kababaihan na nagtatrabaho sa nakapaligid na mga gusali ng opisina, o ilang nakatira sa malapit. Miss Prinsesa. Dahil sa first class na kapaligiran, napakainit din ng negosyo ng bar na ito. Araw-araw bandang alas 9 ng gabi, nagsimulang uminit ang bulwagan. Ang isang bar na may ganoong mainit na negosyo, natural, may mga taong tumitingin dito, ngunit maraming mga tao na may ideya ng pagpindot sa bar ay namatay ng malungkot, kaya unti-unti, ang lahat ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, ngunit marami pa ring mga tao ang gusto pa ring magtanong. Kung sino ang nasa likod ng bar na ito, sayang lang at kakaunti ang nakapag-inquire. Sa simula, maraming tao ang nag-isip kung ang bar na ito ay isang industriya ng Blue Dragon Club, ngunit sa paglipas ng panahon, nalaman ng lahat na ang bar at ang mga tao ng Blue Dragon Club ay tila walang kinalaman sa kanila, at si Mr. Ralph Lin at ang iba pang mga pangunahing miyembro ng Blue Dragon Club ay hindi pa niya nakikita sa bar na ito, kaya ang haka-haka na ito ay unti-unting nawala sa paningin. Ang alam lang ng lahat na ang may-ari ng bar na ito ay isang misteryoso at malalim na figure. Tigre, talagang may magandang pangalan. Ipinarada ang itim na Mercedes-Benz, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo at sinulyapan ng tigre sa karamihan ng tao sa kanyang harapan. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, at humakbang siya pasulong at naglakad pasulong. Sa totoo lang, talagang nagulat si Brian Ye nang malaman niya na ang Tiger Bar ay pag-aari ng Blue Dragon Association. Bilang isa sa mga malalaking night market ng Yanjing, ang Tiger Bar ay pumasok sa linya ng paningin ni Brian Ye sa simula pa lang at nahulaan kung ang kalaban ay pag-aari ng Blue Dragon Society, ngunit pagkatapos magsagawa ng ilang mga pagsisiyasat, direkta niyang inalis ito. Dahil sa lahat ng mga palatandaan, ang bar na ito ay talagang hindi mukhang industriya ng Qinglong Club.
Hindi lamang tila walang magiging kinalaman kay Qinglong, ngunit sinasadya pa ni Mr. Ralph Lin at ng iba pa na ipakita na sila ay mahinang nakakabit sa bar na ito. Mayroong ilang mga alitan at kompetisyon. Sa huli, hindi niya inaasahan na nang pumunta siya sa Chobo Yetian Bar at naghintay ng ilang bar, hindi niya inaasahan na tanong niya na pag-aari pala ng Blue Dragon Club ang bar na ito. Ito ay nakatago ng malalim. Gayunpaman, gaano man kalalim ang iyong pagtatago, ito ay walang kabuluhan. Gaya ng sinabi ko, hahanapin kita, at hahanapin kita. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Kapag hindi ka lumabas, sisirain ko lahat ng ari-arian mo. Pagpasok sa pinto ng bar, ang mga mata ni Brian Ye ay kumislap na may masamang tingin. Kaya alerto. Nang makita ang dalawang lalaking nakauniporme ng seguridad na mabilis na naglalakad palapit sa kanya, hindi napigilan ng ekspresyon ni Brian Ye na tumahimik, ngunit kaagad siyang ngumisi. Anyway, nandito siya para linisin sila, at hindi sila alerto. Sa kanya, walang tinatawag. Hindi siya nagmamadaling pumasok, at diretsyong tumayo doon, naghihintay na dumating ang dalawa. This must be Mr. Ye. Mr. Ye, pinapusando ka sa amin ng amo namin. Ang dalawang lalaki ay nagmamadaling naglakad sa harapan ni Brian Ye, ngunit hindi siya sinumpaan gaya ng inaasahan ni Brian Ye, lalo pa siyang binaril ng direkta, ngunit yumuko kay Brian Ye ng buong paggalang. Okay. Saglit na natigilan si Brian Ye, at pagkatapos ay nag-react siya, nag-iisip ng kung ano, isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha. Matagal ka nang hinihintay ng boss namin. Nagpatuloy ang dalawang lalaki sa pagsasabi kay Brian Ye. Hintayin mo ako. Sa wakas ay hindi na makaupo, handa ka na bang lumabas para makita ako? Ewan ko lang, lalabas ba si Morgan Chen o Murphy Chen this time? O baka nandoon ang magkapatid? Sa sulok ng bibig ni Brian Ye, lumitaw ang isang nakakatawang ekspresyon, ngunit tamad siyang magtanong. Anyway, makikita niya ang mga ito sa lalong madaling panahon, at lahat ng misteryo ay nalutas. Tumingin siya sa dalawa at mahinang sabi sa mga ito. Sa isang sigaw, pangunahan ang daan. Mr. Ye please. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Brian Ye, hindi maiwasan ng dalawang lalaki na magpakita ng paghanga sa kanilang mga mata. Bagamat ang dalawa sa kanila ay lubos na gumagalang kay Brian Ye, natural nilang alam na si Brian Ye ay tiyak na hindi nila VIP guest. Sa kabaligtaran, si Brian Ye ang kanilang kaaway. Nasa loob na ang amo nila. Nag-set up sila ng lambat at nag-set ng laro, at iba pa. Pumasok si Brian Ye. Nang lumabas sila upang salubungin si Brian Ye, naisip nila na medyo mahirap ang kanilang misyon, ngunit hindi nila inaasahan na hahayaan sila ni Brian Ye na manguna ng ganoon ka-simple, at hindi man lang nagtanong. Oo naman, isa siyang karakter na kayang sirain ang Azure Dragon Society sa tulong ng isang tao. Ito ay hindi simple sa pamamagitan lamang ng tapang at tapang na ito. Palihim silang napabuntong hininga sa kanilang mga puso. Dinala ng dalawa si Brian Ye sa masiglang bulwagan, sunod-sunod na mga koridor, at sa wakas ay nakarating sila sa isang marangyang pribadong silid. Si Brian Ye ay sumunod sa kanilang dalawa, at hindi nagtanong sa kanila kung sino ang naghihintay sa kanya, at hindi rin sila nagtanong kung saan nila gustong dalhin siya. Nakasunod lang siya sa isa't isa ng mahinahon at mahinahon. Mr. Ye, hinihintay ka na ng boss namin sa loob. Pagkatapos huminto, tumingin ang dalawa kay Brian Ye, na kalmado, at isang bakas ng paghanga ang muling isinilang sa kanilang mga puso. Kahit na isang pagalit na kaaway, kahit na kumilos sila kaagad sa taong ito, kailangan nilang humanga kay Brian Ye. Ang ganitong katahimikan. At least, tinanong nila ang sarili nila at binago nila ang kanilang pagkakakilanlan. Kung sila si Brian Ye, tiyak na hindi nila magagawa ang pagiging mahinahon ni Brian Ye. Imperial Hall. Anong laking tono? Inangat niya ang ulo niya at sinilip ang pangalan ng private room na ito. Baka sa sulok ng bibig niya ang pang-aalipusta. Maging ang ganitong uri ng karumal-dumal na eksena sa gabi ay karapat-dapat din sa gayong marilag na pangalan. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan ni Brian Ye ang pinto ng pribadong silid. Sa pribadong silid, si Mr. Ralph Lin ay nakaupo sa upuan sa gitna, humihit-hit ng isang Cuban imported na tabako ng mahinahon, nakatingin ng diretsyo sa pintuan ng pribadong silid, nang marinig niyang bumukas ang pinto, ang kanyang kamay na nakahawak sa armrest. Bahagyang nanginginig siya, at bahagyang pinaikit ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit kaagad, itinago niya ng mabuti ang mga pagbabago sa mga ekspresyong ito, na ginawang sobrang kalmado ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Sa magkabilang gilid niya, nakatayo ang isang dosenang matipunong lalaki, bawat isa ay may hawak na matibay na baras na bakal sa kanyang kamay, at lahat ay walang sando, na nagpapakita ng mga tipak ng sumasabog na kalamnan. Mr. Ralph Lin. Nang makita ang lalaking nakaupo sa upuan sa gitna ng pribadong silid, agad na natigilan ang ekspresyon ni Brian Ye. Sa paglalakbay na ito, naisip niya na ang taong naghihintay sa kanya ay sina Morgan Chen at Murphy Chen, at naisip din niya kung sila ay magkapatid, ngunit hindi niya akalain na ang taong naghihintay sa kanya ay si Mr. Kai. Sa kanyang opinyon, paanong ang isang taong takot na takot sa kamatayan ni Mr. Ralph Lin ay personal na gumawa ng panganib at maghintay para sa kanya dito? Batay sa mga gawin ni Mr. Ralph Lin at sa kanyang karanasan sa pakikitungo sa Qinglong Club sa panahong ito, hindi ba't itinulak muna nilang lahat ang nakababatang kapatid, hinayaan ang nakababatang kapatid na lumabas at mamatay, at patuloy na nagtago sa likod ng mga eksena? Dr. Ye, magkita tayong muli. Tumingin si Mr. Ralph Lin kay Brian Ye na nagbukas ng pinto at nagpakita ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang matanggap niya ang tiwala ni Christian Gao na balon si Brian Ye noong araw na iyon, hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang lalaking nagngangalang Brian Ye. Pakiramdam niya ay parang langgam lang ang buhay na ito, kahit na sa sandaling nakakainip at masaya. Hindi na niya kailangang lumabas ng personal, at tumakbo siya sa 3rd Northern Suburb Hospital para makipagkita kay Brian Ye. Sa oras na iyon, narinig niya na hindi alam ni Brian Ye kung siya ay buhay o patay na. Hindi lang niya pinansin ang babala niya, pati siya pinagbantaan. Naramdaman din niya na hindi pa nakikita ni Brian Ye ang mundo at hindi niya alam na mahirap at mapanganib ang mundo. Noong mga oras na iyon, hindi niya akalain na isang araw ay pipilitin siya ng lalaking ito na mukhang maputing mukha kung nasaan siya ngayon. Pati ang Blue Dragon Society na direktang binuo niya ay nasira. Oo, nagkita ulit tayo. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Ralph Lin, sa wakas ay bumalik si Brian Ye sa kanyang katinoan. Ang titig niya ay parang mga matipunong malalaking lalaki na nakatayo sa magkabilang gilid. Sinulyapan niya ang mga ito, at lumitaw ang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig, Mr. Lin nang hindi inaasahan ngayong araw. Lumabas siya para aliwin si Brian Ye ng personal, at talagang nagbigay ng sorpresa kay Ye. Binigyan din ako ni Dr. Ye Lin ng isang malaking sorpresa. Nang pinag-uusapan ng masayang karakter, bahagyang kumaibot muli ang bibig ni Mr. Ralph Lin. Si Mr. Lin ay sadyang naghintay kay Ye Mo dito, kaya lang nagpakita siya sa ilang laban at nakahanap ng napakaraming tao. Wala ba talagang tao sa Azure Dragon Club mo? Sinulyapan ng lalaking nakatayo sa magkabilang gilid, baka sa mukha ni Brian Ye ang panghahamak. Tungkol sa pagkakaayos ni Mr. Ralph Lin dito, hindi siya nagulat. Nang tumayo ang dalawang tao sa pintuan at nagkusa na kunin siya at ituro sa kanya ang daan, naisip na niya na tiyak na hindi mag-iisa ang kabilang partido. Dapat yung mga naghihintay sa kanya dito, pero wala siyang pakialam. Napagpasyahanan niya na alamin pa rin sina Morgan Chen, Murphy Chen at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay natagpuan nila si Mr. Ralph Lin sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid. Upang mahanap ang mga ito, magagawa pa niya ito sa lahat ng mga gastos. Ngayon Morgan Chen, Murphy Chen, malamang na maghintay sila dito, paano siya atres? Kahit Longtan Tigers din iyon, magpapahinga na siya, kaya hindi na niya nakipag-usap ang dalawang kalokohan na nanguna, sumunod na lang sa kanila. Ang ikinagulat niya ay ang hitsura mismo ni Mr. Ralph Lin. At ang ayos ni Mr. Ralph Lin ay napakakaunti, napakasimple. Sa kanyang inaasahan, dahil ang kalaban ay nag-set up ng laro at naghintay para sa kanya na pumasok, dapat mayroong kahit isang master ng parehong antas ng Man in Black na naghihintay dito. Bilang isang resulta, hindi ko inaasahan na walang kahit isang disenteng master. Bagamat ang 12 ng mga lalaking ito ay sinanay sa unang tingin, sila ay lubos na makapangyarihan sa parehong paputok at ganap na kapangyarihan, at maaaring nakaranas pa sila ng mga labanan. Mayroon silang mayamang karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban. Para sa mga ordinaryong tao sa madaling salita, lahat ay dapat ituring na isang master, ngunit para kay Brian Ye, ang isang karakter ng antas na ito ay talagang masyadong mahina. Tulad ng para sa isang dosenang mga tao upang labanan ng sama-sama. Marahil para sa kanya na hindi nakalusot sa longevity formula, maaari talagang magdulot ng kaunting gulo, ngunit para sa kanya pagkatapos ng pambihirang tagumpay, lalo na ngayon pagkatapos ng 3 buwan ng pagsasanay sa pag-urong, wala na. Kahit anong maliit na kahulugan. Huwag pag-usapan ng tungkol sa isang dosenang tao, kahit na mayroong higit sa 100 o 20 tao, kay Brian Ye ngayon, ito ay ganap na walang kabuluhan at hindi magdudulot ng anumang bahagyang banta. Laban mo?
Sapat na ang sa amin. Hindi pa sinagot ni Mr. Ralph Lin ang mga salita ni Brian Ye, ngunit ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay nagsimulang magsalita ng galit. Itong batang ito, noong namatay, minamaliit pa rin sila. Nang marinig nilang tinawag ni Master Lin ang napakarami sa kanila para lang harapin ang isang lalaking tulad ni Brian Ye na mukhang puting mukha, naramdaman nilang lahat na si Lord Lin ay masyadong maingat, masyadong makulit, at masyadong karapat-dapat sa maliit na puting mukha na ito. Pataas. Bilang isang resulta, hindi ko inaasahan na ang maliit na puting mukha na ito ay talagang napakakaunting tao. Mayabang pa, mababa ang tingin sa kanila. Nakakaloka lang. Sino siya sa tingin niya? Bagamat hindi nagsasalita ang iba pang mga lalaki, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagpapakita ng parehong galit at mapangasar na mga ekspresyon gaya ng lalaking iyon. Sinabi ba sa iyo ni Mr. Ralph Lin kung sino ako? Tiningnan ni Brian Ye ang mga lalaki sa magkabilang panig na may kaunting pagtataka. Ha? Dr. Ye? Sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi pagkatapos ng ilang taon ng martial arts? Sinasabi ko sa iyo, ang mga taong ito ay pawang nagsasanay ng mga taong kayang talunin ang 10, at sapat na sila para harapin ka. Malamig na bumantong hininga si Mr. Ralph Lin. Ilang taon ka nang nag-practice? Nitong mga nakaraang taon, binugbog ng tiyuhin ko ang may kapansanan, hindi bababa sa 10. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Ralph Lin, sumili ang pang-aalipuste sa mga mata ng lalaking katatapos lang magsalita. Ngayon ko lang naisip na napakayabang ng batang ito, ano bang maaasahan? Dahil lang pala sa ilang taon siyang nag-practice. Akala talaga ng batang ito ay hindi na siya matatalo pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay. Napakawalang muwang. Sandali at ipaalam sa taong ito kung ano ang tunay na kung fu. Ang iba pang mga lalaki ay tumawa ng walang gana. Lahat sila ay hindi sinasadyang itinuring si Brian Ye bilang ang uri ng kung fu na ginawa sa loob ng ilang taon, at may isang tiyak na antas ng kakayahang i-bully ang ilang ordinaryong tao. Feeling ko, mas kaya kung lumaban, at may mga tinatawag na martial arts na tinatawag na, tulad ng mga ganitong klaseng tao, basta-basta na lang nilang inaalagaan. Ang mga taong ito ay lahat ay may karanasan at sinanay mula sa aktwal na labanan, at sila ay ganap na naiiba mula sa tinatawag na kung fu na nag-practice ng magarbong. Lihim na silang nag-iisip kung paano tuturuan si Brian Ye ng mahigpit, hayaang makita ni Brian Ye kung ano ang tunay na kung fu, at ipaalam kay Brian Ye ang halaga ng pagmamataas. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.